po ako nahirapan. May times po na parang na-pressure ako yung parang iyak ako. Pero talagang sa lahat po ng director, no jokes talaga. Sobrang bait po ni director. Konting lang po, kwento lang po kung paano kayo nagpunta sa Pilipinas at kung anong ginagawa niyo bago kayo maging artista po. Ako po, before po ako pumunta sa Viva, nagsistream po ako online sa Bigo. Like, online platform po siya na kumakanta, sumasayaw, gano'n. And then, hanggang sa naisip ko po talaga na gusto ko po talagang pumasok ng Viva. So, ayun po, nung pumasok ako sa Viva, refer po ako ng friend, sa friend na din, which is yung manager ko ngayon. Ayan po. Kumusta naman po yung experience niyo working in Kasano? Ako muna. Sa totoo lang, like, favorite ko talaga si Direk. Totoo talaga yan. Galing sa puso. Like, ang sarap niyo pong kasama as co-worker, ay di pala, director, yan. Tapos yung mga staff po, wala po talaga akong masabi, like speechless. Sobrang bait po nila. And yung mga co-stars ko po, napaka sarap po kasama. At kasi si Mia, kasama po kami under po kami ng isang manager. So, friends na po kami before pa kami nag-start dito. So, ayan, si Aldi ay, alam naman natin na yan, magaling talaga siya. So, hindi po ako nahirapan masyado, ay, hindi lang, like lang. Pero with the help of Direk Howard, ayan, hindi po ako nahirapan. May times po na parang na-pressure ako yung parang iyak ako. Pero talagang sa lahat po ng director, no jokes talaga. Sobrang bait po ni Direk. Bern, mabalikan ko lang, narinig ko lang at one point daw sa shoot, umiyak ka. Pakikwento lang kung tungkol sa inyo ng bago. Ano po, sir? Ano namin yun? Scene po namin ni Raj na kailangan po na yung natural na inlabo sa kanya. Yun yung time na Nakayak ba yun? Hindi naman po. Kailangan ko lang ipakita na natural sa camera na inlabo sa kanya. So, iniisip ko talaga na love ko siya. Ayun. Doon ako kasi nakailang take kami noon. Ginawa ko naman, pero sabi direct wait lang, labas muna ikaw, mag-rest ka muna sa labas. Tapos ayun, parang na-pressure ako, kinausap ako ni Direk Panky. Tapos yung nag-usap kami ni Ma'am Panky. Tumulong na yung lumo ko. Tapos paglabas sa Direk, ano nangyari sa'yo? sabi ko, Direk, hindi dahil sa'yo, Direk ka. Kasi talagang mabait talaga si Direk. Tapos yun, sa pressure lang po, ayun lang. Okay. I'll give context kasi napag-usapan ng maraming beses. So it's an intense scene. Vern is super mad at Rush, but at the same time, mahal niya. Nakikita niya. Kaya siya may hirap. Hindi dahil hindi siya nai-love kay Rush. It's more of, yun yung scene. Galit na galit siya, away yun eh. But then, she also has to show na kaya lang, coming from, it's their first scene together, and then ang ganda ng pacing, Vern, as a newbie, but it was all in acting. And then now that she has a new actor na ka-eksena, para siya mag-back to square one. So kung kaya namin na one take lang yan, biglang na-recalibrate siya. And it's understandable because she's new. So actually, hindi naman ako nagagalit sa kanya. But I was kind of frustrated with the situation. Plus, we lack time, that was our second day. Kaya siya naiyak because I was frustrated with the paulit-ulit because I think na she's in her head na you're already good. You were doing it with Aldi for like a day and more. Tapos biglang nagkagawa. So yun yung context.
She was frustrated with herself. Pero yun nga, kinausap ko siya outside na. Kaya ko siya pinalabas, it's not because nagkamali siya, it's more on get the nerves out because you were good. Kaya nasabi ko sa kanya, hindi na kita babatiin next time kasi when you say that you're good, parang nare-recalibrate siya na, kailangan ko mas galing na next time. So sabi ko sa kanya, it's also wrong. Anong na-discover yung working with Charo, including your director? Yung na-discover ko po talaga yung pinaka-number one kasi talaga si Direk, Direk Howard talaga siguro yung po, siya kasi yung director na gusto niyang makita yung natural na reaction mo. So, kung ano yung ikaw, ipapartner mo siya doon, parang ikaw ang vibe mo sa character mo. Mas madali siyang ilabas. So, ayun, for me, mas naging natural yung acting ko doon. And nilabas ko yung character ko doon, lalo na yung nagpalitan kami ng nagtatalo kami ni Rush sa scene na yun. Yung parang for me, na pinaka-natural sa lahat ng ko. And working with Andy, hindi talaga ako nahirapan sa kanya kasi parang ang dali niya lang kausapin. Like, parang nag-uusap lang talaga kami. Siyempre kasi, di ba, parang magaling siya. So, yung acting niya, parang pinakausap niya lang talaga ako na gano'n. So, nalalabas ko din yung pagka-natural ko. Ayun. Pero kay Mia kasi, wala kaming scene together. Ayun. Yun po. Vern, this is your launching movie, right? This is your first movie also. May second po. Second mo na. Pero ito yung talagang binigay mo lahat. Yung masasabi ko lang din po talaga, ito yung parang mas natural ko po na acting for me lang. Parang hindi ako nag-act, parang ako talaga yun. Yung parang gano'n. Ayun po. How did you prepare for the role? Ano po? Paano ka naghanda sa role na ginampanan mo dito sa Kasalo? Actually po, before po kami sinalang doon, winalagman po kami ni Direk. Po kami yung palitan po ng words with Mia. So, ayun po, before po doon, yun po yung preparation po na talagang may matututunan ka talaga kay Direk. Legit talaga, ganda siya matawa. Tapos, ayun po, binasa ko yung script, pero actually, hindi naman po, with Direk hindi naman po lahat ng director, hindi mo kailangan sundan lahat ng script na nakasulat. Like, basta sabihin mo lang yung context, yung content ng masabi mo lang yung mga important details na dapat mong sabihin. And then, ikaw na, parang yung away namin ni Rush, hindi po yun lahat yung script Kung ano po yung nararamdaman ko na binabato niya sa akin. Kung ano po yung, nandun ka sa lugar na gano'n,